Kumusta po kayo? Another episode of our Q&A, US Visa, question and answer dito po sa ating US Immigration Made Easy. Ako po si Attorney A. Erwin Bautista, US Immigration Lawyer based in San Diego, California. Ang ating topic po for today ay paano mag-apply ng waiver doon sa mga na-cancel ang visa or hindi ma-issue ng visa because of fraud or misrepresentation. For one reason or another, meron dyan gumamit ng assumed name doon sa pag-apply ng visa. Meron namang iba dyan na airport to airport kasi na paghinalaan na ang intent nila ay to immigrate, ang hawak lamang nila ay tourist visa. Or yung iba naman na pagkamalan na maghahanap ng trabaho ay tourist visa lamang ang hawak nila. Kasi for whatever reason nga, may mga ebidensya na hawak ang US Immigration Inspector. For example, merong nag-post dyan sa Instagram account nila, kayong mga kamag-anak ko dyan, papunta ako dyan, baka gusto ninyo magpatattoo sa akin, tattoo artist ako, bibigyan ko kayo ng malaking discount. So, ibig sabihin nun, you are looking for work. So, o kaya, ipe-facial ko kayo dyan, pagka nagpunta ako dyan, let me know kung sino mga interesado para makapagdala ako ng sufficient supplies and materials para sa pagpa-facial. So, yung mga innocent postings na yan, minsan nakakarating yan sa information ng USIs. Pagka nagkaroon sila ng suspicion, hahalukayin nila lahat ng posting ninyo sa Instagram, sa Facebook. So, makikita nila na meron kang intent other than tourist. Kung ang hawak mo ay tourist visa lamang, malamang nakansilahin nila yan at hindi ka papasukin at isakay ka uli doon sa susunod na eroplano pauwi ng Pilipinas. So ngayon, meron po kasing isang case, ang pangalan ng case na yan, Matter of Ranka. H-R-A-N-K-A. Itong si Miss Haranka ay isang Canadian citizen. She was convicted of prostitution dito sa US, kaya nung babalik na siya, ayaw na siyang papasukin kasi meron siyang criminal conviction, so inadmissible alien siya. Gusto niyang bisitahin uli yung kanyang mga pinsan diyan sa Detroit dahil may kakasal siya na pinsan, gusto niya pa-attend. So, hindi siya pinayagan. So, ang ginawa niya, nag-apply siya ng waiver of inadmissibility under Section 212D3 of the Immigration and Nationality Act. So, ano po ito si Miss Ranka, border town siya So, Canada and US siya. So, ang pag-a-apply niya is different from those na mag-a-apply ng tourist visa dyan sa embassy. Dyan sa US Embassy, sasubmit ninyo yung application ninyo for waiver at the time of the interview for tourist visa. And this will be accepted by the consul kapag i-recommenda niya ang approval ng tourist visa ninyo. So, ang question nito parang parang catch-22 Kailangan ko na ba mag-prepare nito? Paano kung hindi naman ako aprobahan, i-recommend for approval, walang gamit. Paano naman kung i-recommend for approval, ready na kayo, di ba? So, it's just a matter of time kung kailan kayo maaprubahan o rekomenda ng consul.
Kasi kapag ang consul is inclined to approve your tourist visa application, hindi niya pwede ibigay kaagad yung tourist visa na yon. Kailangan niyang i-recommend for approval yung waiver for inadmissibility diyan sa Admission Review Office ng Office ng US Customs and Border Protection. So, dito sa US po yon, ano? So, anyway, yung mga iba, pwedeng mag-apply directly doon sa Admissibility Review Office dito nga sa US. Merong form na ginagamit yon at may filing fee. Ngayon, dito sa pagdiyan ka sa US Embassy, sa consul ka nag-apply niyan, walang filing fee yan. At ang binayaran nyo lang bale yung tourist visa application. So, kapag na-convince ninyo yung consul na talagang tourist lamang intent ninyo, then if he is inclined to approve your visa, tourist visa application, ipapadala niya yan sa Admissibility Review Office for approval ng waiver of inadmissibility. So, kung wala kayong write-up, wala kayong pleadings for the waiver of inadmissibility, nakasalalay na lang yan doon sa recommendation ng consul. Malamang mahikli lang yung kanyang recommendation, pero kung kayo mismo ay may sarili ng write-up na paghandaan na ninyo, kasi kailangan magpapogi kayo doon sa sa Admissibility Review Office para nang noon aprobahan yung inyong waiver. Kailangan ipakita ninyo na nagkaroon kayo ng rehabilitation, nagkaroon kayo uli ng good moral character, at nagkaroon ng improvements and progress sa inyong buhay para mawala yung suspicion or yung doubts na kayo ay baka mag-immigrant uli or baka maghanap kayo ng employment. So anyway, dito sa matter of Rangka, sinabi ng Board of Immigration Appeals, merong 3 requirements para mapatawad ka doon sa iyong inadmissibility. So sabi ng Board of Immigration Appeals, in deciding whether or not to grant an application under Section 212D 3B, there are essentially 3 factors which we weigh together. The first is the risk of harm to society if the applicant is admitted. So, titimbangin ng Amerika, meron ng consul, ano bang harm ang idudulot nitong tao na ito kapag pinayagan ko siya makabalik sa Amerika. So, kung di ka naman kriminal, more than likely, you're not a bad influence, you have good moral character, malamang walang harm. The second is the seriousness of the applicant's prior immigration law or criminal law violations, if any. Ito ngang si Miss Rangka, she was convicted of prostitution. Yung ating mga applicants dyan sa US Embassy from the Philippines, they never committed a crime. Kasi lang sila, halimbawa nag-post na, nag-aalok na, uy, tatatuan ko kayo or ipe-facial ko kayo, or parang napagkamalan na immigrant ang intent kasi palaging pumunta sa Amerika, every other 3 months pupunta ng Amerika. Paano na yan? Wala ka na yata trabaho sa Pilipinas na babalikan. Mukhang gusto mo na rito maglagi sa Amerika. So, yun yung mga kinakancel ang mga tourist visa. So, ngayon, nagkakaroon sila ng bar. So, para mawala yung bar, kailangan na mag-apply ng waiver of inadmissibility. Kasi isipin ang waiver doon, it's for the fraud or misrepresentation. Kasi sasabihin ng immigration, gusto mo talaga magtrabaho, gusto mo talaga manirahan sa Amerika. So sa kanila yon, misrepresentation or fraud yon. So ang number 3 naman na reason or factor is
The third factor is the nature of the applicant's reasons for wishing to enter the United States. Ang discussion dito sa case na to, yun daw reason should not be compelling. It need not be a compelling reason. So for example, itong ang si Miss Harangka, ang reason niya is to attend the wedding of her cousins in Detroit. So it's not a compelling reason. Personal lang sa kanya yan eh. Ibig sabihin, the United States will not benefit in its security or national interest kapag bumisita si Miss Harangka dyan sa Detroit to attend her cousin's wedding. So, yung third factor, the reasons for wishing to enter the US need not be compelling. So, for example, gusto mong makabalik uli sa Amerika, bisitahan mo yung mga kamag-anak mo, and bisitahan mo yung mga attractions or yung mga cities na hindi mo pa napupuntahan, it may not be a compelling reason, but it is a good reason anyway. So, let us recap itong three factors. Ano po? Number one, the risk of harm to the U.S. society if the applicant is admitted, mababa ang risk for harm or wala mismong risk of harm. Number two, the seriousness of the applicant's prior immigration law or criminal law violations. At yun nga, dapat yung reasons for coming to the US to visit need not be compelling. So, pag binasa mo tong case na to, napakadali yatang kumuha ng inadmissibility waiver. Pero sa totoo po, napakahirap kumuha niyang waiver na yan. Kasi once you already have been canceled a visa, na-cancel na yung visa ninyo, napakahirap ng kumuha uli. Ngayon, itong ang matter of Harangka na to, this is for non-immigrant visa waivers. Ano po? Ang napakadali po kumpara sa inadmissibility waiver kung kayo nag-a-apply ng immigrant. Kasi dito sa non-immigrant waiver, tulad ng tourist visa, you don't need to show that you have a qualifying relative. Ano po ba qualifying relative? Ang qualifying relative ay parent or spouse. And sometimes children who are U.S. citizens or green card holder who will suffer extreme and unusual hardship kapag hindi kayo pinayagan na makapag-immigrate. Samantalang itong waiver for non-immigrant inadmissibility waiver, hindi kailangan na meron kayong qualifying relative. Ang kailangan lamang yung patunayan ay you will not pose a harm to the society, American society, if you are allowed to return to the United States. Number two, gaano ba kaseryoso yung violation ninyo? Kung hindi nga kayo na-convicted ng crime, hindi serious yung violation na yun. Napagsuspetsahan lamang kayo na kayo ay mag-i-immigrate instead na bibisita lamang, or maghahanap pala kayo ng negosyo or trabaho, hindi pala kayo magtuturis. It's not even a criminal case. It's not even a criminal offense. So, dapat yun, mapagbigyan kayo. At number three, your reasons for visiting need not be compelling. Meaning, it will not contribute to the national security interest of the United States. Bibisita lamang kayo uli sa mga tourist attractions at yung mga kamag-anak nyo. So, that is not a very compelling reason, but enough to grant you the waiver. Ano po? So, yan po ang standard na ginagamit ng US Consulate at ng Admissibility Review Office para ma-grant ang waiver for inadmissibility for non-immigrants. Ibig sabihin, doon sa mga tourist.
na pinabalik, kinancel yung visa. So, mangangailangan kayo ng waiver. Waiver for the fraud, not only for the bar. Kasi yung mga na airport to airport, most of the time, merong 5-year bar. So, you are not only applying for the 5-year bar waiver, but you are applying for the misrepresentation or for the fraud. So, yan po, ang case na yan ay matter of Haranka, H-R-A-N-K-A, 16 I and N, India and N, Nancy, I and N, December 492, open close parenthesis, BIA, ibig sabihin ng Board of Immigration Appeals, 1978 case po ito. So, kailangan po na mag-apply kayo ng tourist visa uli at kailangan aprubahan ng consul yung inyong application bago niya i-recommend sa ARO, Admissibility Review Office, na bigyan kayo ng waiver. Ngayon, medyo may gastos siyang pagpiprepare ng waiver na yan. At yun nga, parang catch-22, paano kung hindi i-recommenda ng walang gamit, di ba? Paano naman kung i-recommenda? Dumating yung time, because it's just a matter of time. Kung kaya ay bibigyan ng i-recommenda kayo for approval, so ready kayo. So, but it's up to you. Pero yan ang requirement para makapag-apply ng waiver for inadmissibility. Pinapadala po yan sa ARO, Admissibility Review Office dito sa US, by the consul, if the consul will recommend issuing you a visa. So hopefully we learned something about applying for a waiver for non-immigrant waivers for inadmissibility. Again, ito po si Attorney A. Erwin Bautista, based here in San Diego. Papakinggan po ninyo ang ating programa sa radiophilam.com, R-A-D-Y-O, Philam, F-I-L-A-M.com, at sa Flash TV dyan po sa Philippines. So yan po ang ating segment for today. See you again next time on our next episode. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panunood. Ito pong muli si Attorney A. Erwin Bautista.